Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Senlito, kung gusto nyong tulad nung minanifest yung intention kanina, mauna sa pagtatanong tungkol sa PORAC investigation ng PAOK o ng iba pang mga ahensya, you have the floor, Senlito. Maraming salamat po, Madam Chair. Pasensya na po kanina, medyo na-excite lang ako at medyo nadala ako ng emotion ko na gusto ko na kagad magtanong. Pasensya na po. Walang problema po, Hindi Senlito. ko pala na-acknowledge yung mga resource person natin. Pasensya na po. Gusto ko lang pong tanong kasi itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador, ako pa lang po tinitira nito eh. Pinepersonal ako na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa Pogo, sa PORAC, na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na na tinatayuan ng Pogo sa PORAC. At protector daw ako ng Pogo doon sa PORAC. Siguro alam din naririnig din ni Mayor, si Mayor din tinitira din doon at saka si Engineer. Nagkaroon na po ng nagkaroon na po ng hearing. Medyo mahaba lang po ng konti ito, Madam Chair, na kami ang protector ng Pogo sa PORAC. Siguro naintindihan. Kasi si Senator Wing Gatchalian, nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakitang medyo marahas, sabi mo, pinakamarahas to, pinakamalaking Pogo. At ang tanong ko lang kay Engineer Glenn, ilan ba ang building do sa do sa 10 hectares na do sa PORAC? Good morning po, Your Honor. Good morning, Good Engineer afternoon po. Lansangan. Please proceed. Sagutin si Senlito. Base po dun sa mga application namin, 42 buildings po, yun nandun po. Hindi 46 ha? Hindi po, kasi yung unang application nila po, baka na-appreciate po nila na separate yung mga buildings. Pero dun sa application po sa amin, isang building lang po yun. Isang application lang, isang building lang. Isang application lang po, isang building yung unang phase ng application po nila. Hindi nyo na-monitor kung ilan hanggang 46 daw eh. Daw Yung po kasing application po nila, Your Honor, bali tatlong phase po yan. So yung una po, yung sinasabi kong Thai Court Complex, yung pangalawa pong application nila is yung 28 buildings at saka yung huli po, yung 13 buildings po. Sinong original na may-ari ng lupa? Base po dun sa mga Pinatayuan ng Pogo ngayon. base po dun sa mga application sa amin po yung mga Cruz siblings po. Bakit sabi niya yung South 99 yata kasosyo? Wala siyang kasosyo doon? Hindi ko po alam, Your Honor. Basta yung basis ko lang po yung mga application nila na submit sa office namin. Okay. Mayor, kay Mayor Jing, may mga kasama ka rito. Sino mga kasama mong nasa munisipyo ngayon? Assessor nandyan? Mayor Capil. And alam po ng Chair, Mayor, na gusto nyo rin sa hearing na ito makapagbigay ng presentation. Pagkatapos nyo po masagot yung mga tanong ni Senlito, bibigyan daan po ng Chair. So please proceed po. Salamat po, Madam Chair. Mayor, tanong Opo. ko lang. Alam mo ba kung sino yung may-ari ng lupa na 10 hektarya? Opo, thank you po, Senator Lito Lapid. Ang may-ari po ng lupa sa Lagi South ay ang mga Cruz siblings po. They can check on the LRA, on the title of the lot there. Kaya po tinatanong ito, dahil itong isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko
dito sa 10 hektaryang kinatatayuan ng Pogo na 46 na building. Ngayon, ang tanong ko, masasabi mo ba sa kapuluhan nito, sa hearing na ito, ako ba ang may-ari ng lupang yan na dinidiin nila? Actually, it's very unfair to both of us, Senator. Pati po ako sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na bahay po ako doon. I categorically deny that. Hindi po tayo ang may-ari ng lupa o doon po sa kinatatayuan ng Lucky South ng Pogo po. Hindi po kayo ang may-ari, Senador. Yun ang gusto kong malinawan po dito na ako, wala akong kinalaman dyan. Alam mo, Mayor, tuwing magkikita tayo, paminsan-minsan siguro, minsan isang taon, di tayo nagkikita. Bilang nung naupo ka ng Mayor, minsan nagkikita tayo, ang mga intention mo sa Porac ay napakaganda. Thank you po. Nangangarap ka na maging city ang Porac after 5 years. Kaya nga sabi ni Presidente, ang pangarap mo ay pangarap ko rin dahil tiga Porac din ako. Ngayon, kasi po gusto kong patunayan dito sa hearing na ito na wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at hindi po nakapangalan ang lupang 10 hektarya dyan sa Pogong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede ako mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. 3 taon ako naging Vice Governor ng Pampanga, 3 terms akong Governor ng Pampanga, paging 3 terms na rin po ako bilang senador dito sa pangkasalukuyan. Siguro kung mapapala rin din ako sa 2025, Madam Chair, magiging 4th na ako dito pero hindi ko sisirain ang pangalan ko rito. Tinataya ko po ang pangalan ko rito kasi masyado na akong na-involve. Kasi lahat po ng nakakasalubong ko, mga kumpare, kaibigan, kapitbahay, mga kamag-anak, mga kapatid ko, nahihiya po ako, lagi akong tinatanong, nai-involve ka ba sa Pogo, sa Porac? Para napakasama ng image ng Porac ngayon, Mayor. Kaya sana pag-ingatan natin ng Porac. Tiga doon din ako eh. Minsan nga nasasabit pa nga pangalan ng dating gobernador na si Baby Pineda, ngayon Vice Governor siya. Alam ko, nag-hearing na kayo doon sa Kapitolyo sa probinsya. Opo. Tapos nasasagot, na-involve din dito si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, protector din daw ng Pogo sa Porac. Ngayon, sabi ko nga, sino mag-i-invest ngayon sa Porac? Ang sama-sama ng pangalan ng Porac ngayon. Sana, Mayor, ako'y nananawagan sa iyo at malapit dahil tigaron tayo, doon tayo sinilang. Linisin mo ang pangalan ng Porac. Kasi pag may nag-invest doon, nagtayo ng building, ang sasabihin nila kaagad, Pogo yan, dahil Porac. Parang yung Bamban, Tarlac. Ganon din po, ang pangit ng imahe po ngayon ng dalawang bayan na ito, Tarlac at saka Porac. Magkatunog pa naman. Di ba? Pero karamihan ng Bamban, karamihan Kapampangan. Lalo na sa Porac. Yun po kasi ang inaalala na natin dito. Nagsisimula na po mga investor doon sa Porac, doon sa Ayala. Doon na rin po yung Miriam College na magbubukas na. Ito, nahaluan po ng Pogo. Medyo sumasama po ang ating sumasama ang image natin, Mayor. Kaya, ang pakiusap ko sa iyo, linisin mo ang Porac. Siguro, sagutin mo lahat ng mga katanungan dito, mga kasamahan ko, Senador. Sana masagot mo. At saka si Engineer Glenn. Halos tayo rin magbubungguan doon sa Porac. Magkakaisa tayo doon, magkakaibigan tayo. Sana masagot mo. Yun lang po, Madam Chair, maraming salamat po. At saka nananawagan din po ako sa NBI. Ito pong vlogger na ito kinakuha ko po itong record nito sa NBI. Siyam po ang kaso niyang libel. Sa siyam na ito, 6 po ang may warrant. Kaya nananawagan po ako kay Jaime Santiago, Director. Sana pagtungunan niyang pansin nito
Dahil sumusobra na po itong taong ito. Tira ng tira kahit walang alam, walang kasalanan. Tulad ko, ni wala akong alam dito. At saka bira po akong umattend ng mga hearing na ganito eh. Kung di lang ako na-involved dito, siguro wala ako dito. Kaya pagpasensyaan nyo na po, kanina excited ako. Nadala po ako ng emotion. Madam Chair, maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng panahon at sana maimbestiga ang tunay na may sala dito sa Porac, Pogo. Marami pong salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nakal pong salamat, Sen Lito. Ay, kwento ko sa inyo, di ba? Kaya walang utang na loob yan si Lito Lapid eh. Nung araw po, nandun ako nagbo-broadcast dun sa himpilan na ang may-ari ngayon si Kibulok na wanted ng FBI. Mga kaibigan, itong sex spiritual advisor ni Digong nyo, mga kaibigan, na si Kibuloy. Yung istasyon na yan, nandyan ako nung araw. Iba pa ang may-ari niyan nung hindi pa yan na ibebenta. Itong si Lito Lapid, governor at that time, panahon ni dating Presidente Fidel B. Ramos. Nagbo-broadcast ako dyan umaga, alas 9 o alas 7 ng umaga hanggang alas 9. Nandiyan dyan yan, sina Fernando Lapa nung araw, nung yun nasa Double B ngayon, di ba? Na napapakinggan ninyo. Mga bata pa yan, nung mga panahon na yon. Ngayon, kinausap po ako, kukwento ko ulit para dun sa mga hindi nakakaalam, upang malaman ninyo kung gaano kawalang hiya si Lito Lapid. Ngayon, kinausap po ako ni dating director, ito'y board director ng PAGCOR na si Raul Gonzales. Itong Raul Gonzales ay dating press secretary ng tatay ni Gloria Macapagal na si Diosdado Macapagal, mga kaibigan. Ngayon, nung panahon ni Mrs. Cory Aquino at ni Ramos, naging director dyan sa PAGCOR. Isang araw po, nakasalubong ko yan dyan sa Manila Pavilion, yung dating Manila Hilton. At binati niya ako at ang sabi niya ay, hindi ba kamag-anak mo niya si Governor Lapid? Sabi ko, medyo ho. Tapos ang sabi niya, hindi kasi ganito, maari ba akong makiusap sa iyo kung kayo nagkakausap? Sabi niya, may papakiusap sana ako sa iyo. Mabait yun si Raul Gonzales. Yung very close yun dito kay Mrs. Reyes. Ngayon, ang sabi niya, kasi may instruction sa amin si Presidente Ramos na yang si Lapid ay tulungan. Pinatutulungan itong si nakalilitong Lapid sa PAGCOR sa pamamagitan ng napondohan yung kanyang mga proyekto kung meron. Ngayon, ang sabi niya, ito niya ang numero ko, isinulat niya, binigyan niya ako ng calling card at isinulat niya ang kanyang, wala pang ganong cellphone, bago-bago pa cellphone, yung landline, ibinigay niya sa akin, sabi niya sa akin, yung number na isinulat ko, yan ay numero ng aking kwarto. Kahit natutulog ako, ay pwede mo kong tawagan. Kung maaari, pag nakausap mo siya, ay kung pwedeng ma-schedule niya ako ng meeting para maiparating ko sa kanya ang directive ni Presidente Ramos sa amin sa PAGCOR. Okay po. Kinuha ko yung calling card. At ako ay nagpunta doon sa San Fernando
Pampanga sa Kapitolyo. Siyempre, yung sasakyan ho, may gasolina yan eh. Di ba? Ang layo nun eh. First time kong bibiyahe ng malayo. Kung hindi lang importante dahil mababait sa akin yung mga opisyal ng PAGCOR na yan, kaya hindi ko pwedeng mapahindian yung pakiusap. Ngayon, ako po nagpunta ron sa San Fernando, Pampanga. At kinausap ko si Lito Lapid, mga kaibigan, na gobernador. Alam nyo, dun sa Kapitolyo, merong Office of the Governor. Di ba? Pag akyat nyo ng hagdanan, yung kanan, yun ang Office of the Governor. Pero hindi mo siya matatagpuan doon. Laging nagtatago yan, mga kaibigan. Saan nagtatago? Doon sa likuran. Ha? Iba ang dadaanan mo sa likuran ng Office of the Governor, merong lihim na isang malaking silid. May kama ron, may kwarto pa ron, may lutuan doon. Nakahilata lang doon lahat yung mga tauhan niyang walang ginagawa, mga kaibigan, na ang yayabang, kapareho niya rin. Nagulat ngayon siya nung ako'y dumating. Sinabi ko yung pakay ko. Kako, itong si Director Gonzales, ang siyang nautusan ni Chairman Alice Reyes sa direktiba ni Presidente Ramos. Gusto kang kung humihingi sila ng appointment na makausap ka. Ang sabi niya sa akin, ganitong araw, meron akong dadaluhan na pulong dyan sa Shangri-La, doon sa Mandaluyong, malapit sa Mega Mall, di ba, na may Shangri-La Hotel doon eh. Gaganapin doon parang meeting ng mga gobernador yata yan, mga kaibigan, at mayor. Di sabi niya, puntahan mo ko ron, doon sa venue ng ganitong oras, at pag nandun ka na ay samahan mo ko sa kanila. Sige. Yung araw na yon na sinasabing schedule, nagpunta ako. Sinama ko pa yung editor ng Manila Bulletin para baka gusto nilang ma-interview ay makuna nila ng statement. Dalawa kami. May kasama pa yata akong isa pa dalawa yung kasama ko Sinundo ko siya ro sa venue at nung makita niya ako ay lumabas siya at bumaba kami doon sa lobby. May coffee shop doon, mga kaibigan. At nandoon na si Director Raul Gonzales. Kasama naman itong si Lito Lapid, yung dati niyang sekretarya na Lapid din. May tsura yun Ang pangalan nun Cindy. Lapid na taga Pampanga, mga kaibigan. Ang kanang mayaman dun sa Pampanga yun. Yung kanyang mga magulang ay may-ari ng Rural Bank. Doon sa Pampanga. Ngayon, di bumaba na kami. Eto si Lito Lapid, talaga mapapanis ang laway nito Buti na lang hindi ito nalalason mga kaibigan hanggang ngayon. Hindi rin nakapagsasalita, walang nagsasalita. Hindi naman ako makapagsalita dahil hindi naman ako ang pakay doon. Nagsimula lang ang kwentuhan nung magsalita si Lito Lapid dahil may itsura yung si Cindy. Ang sabi ni Lito Lapid, tanda ko pa baka isipin nyo kung ano kami rito, magpipinsan kami rito. Ito, pinsan namin ito, si Cindy. Mga kaibigan. Di ganon, hanggang sa nagkasundo, sinabi ni Raul Gonzales na inutusan kami ni Presidente para tulungan ka. Kung maaari ay ipadala mo lang
kung anong project meron ka sa Pampanga para matulungan ka naming mapondohan yung iyong mga project. O di, okay na, tapos na. Naghiwa-hiwalay na kami. Isang araw, siguro makalipas ang 1 linggo o higit sa 1 linggo, nagpo-programa ako doon sa istasyon na yun, magang-maga. Dumating yung isa sa kamag-anak na Lapid. Kapatid nung sekretarya, isa sa mga kapatid niya, dumating doon. At ang sabi ko, antayin mo lang ako dahil tatapusin ko lang itong programa. O di, tinapos ko yung programa at niyaya ko siya sa isang lugar doon sa istasyon din kasi building yun eh. Ngayon, tinignan ko yung dala-dala niyang folder. Ito niya yung pinapadala ni Gob na para sa PAGCOR. Tinignan ko. Alam ba ninyo kung magkano lang ang hinihingi na pondo? 1 million pesos. Nahulog ako sa upuan. Sinabihan ko yung may dala ng sulat na pakisabi mo kay Gob, anong tawag dito? Baguhin niya yan. Lakihan niya. Umanap siya ng malaking project. Lakihan niya kasi sayang. Di ba? Sayang. Kasi instruction ito ng presidente. Di ba? Anong project magagawa mo sa 1 milyon? Di nagtaka ako. Ang sabi nitong may dala ng sulat, hindi bali na raw anya. Yan na lang daw muna. Yan. Sige, bahala kayo, kako. Dadaling ko na ito doon sa PAGCOR. Pagkatapos ng pagkagaling ko na istasyon, dumiretso na ako agad sa PAGCOR dahil malapit lang naman sa pinagkakapihan ko tuwing matatapos ako ng programa doon sa Manila Pavilion. Dumaan ako sa PAGCOR, dyan pa sa Rojas Boulevard dyan sa may kanto ng Padre Paura yata o malapit sa kanto ng Padre Paura. Yung corporate office ng PAGCOR. Pinareceive ko sulat. Eto na. Isang araw, may mga 2 linggo nakalipas, papalabas ako ng Manila Pavilion. Bigla akong nasa lubong. Ito si Lito Lapid. Parang nakwento ko nakaraan di ba? Ito yung tagpo na nagkasalubong kami sa lobby. Sabi niya, ba't ka nandito? Kako, dito ako tumutuloy pagkagaling ko sa radyo Nagkakape ako dito. Ganun ba? Halika muna, sabing ganon. Kuwan ngayon festival ng Kapampangan kasi doon, every month, ang promotion ng hotel na yun, nung kanilang coffee shop ay magtampok ng mga pagkain ng mga probinsya. Nung araw na yun, Kapampangan Food Festival. So, sabi niya sa akin, habang nag-uusap kami, nakita niya yung Amerikano. Malaking tao Mahigit 6-footer yun, mga 6'2 yun, 6'3, ganyan. Ang laki, ang laki ng katawan. Kilala ko yun ang general manager ng Holiday Inn Manila Pavilion, yung hotel na yun. Ngayon, ang pangalan nun si Phil Kennedy. Yun ang pangalan nun, Phil Kennedy. Papalapit. Parang sasalubungin siya. Bigla niya ako niyaya. Sabi, dito muna tayo, lumihis, umiwas. At naupo kami sandali doon sa music room. Music room yun yung bandang kaliwa. Doon nga ako tumatambay mga kaibigan Naupo kami ron hanggang sa merong mga reception, yung mga taga-kamakwa nila, public relations nila. Kilala ako lahat noon, ng mga babae, magagandang babae. Lumapit sa akin at ang sabi nila, pwede bang pakisabi mo kay Governor na mag-i-start na yung program?
Eh di sinabi ko, alika na kako. Eh alam ko, umiiwas siya ro sa Amerikano, kaya dito ko siya dinaan, may isang lihim na daanan doon. Paglabas mo, nasa coffee shop ka na, hindi ka na dadaan sa lobby. O di doon kami pumasok. Sabi niya sa akin, o diyan ka muna sa tapat nung inuupuan nila. May presidential table, mahaba eh. Yung mga officials, mga invited guests, doon nakaupo, mga kaibigan, naka-firing squad yung upo nila, magkakatabing ganon. Ako naman, nasa mga apatan lang na table, may kasama akong unggoy niya, di ba? Alaga niyang unggoy. Di ko naman kilala eh. Kamag-anak yata nung kapatid yata nung asawa niya yon, di ko pinapansin eh. Ngayon, di nakatingin ako dun sa dun sa kanila. At habang tumatagal yung oras, mga kaibigan, nauubos yung katabi ni Lito Lapid. Nauubos. Katabi niya pa yung si Cielo Macapagal Salgado, yung tunay na anak ni Presidente Diosdado Macapagal. Kasi nung panahon na yun, yun ang vice governor. Babae yun, si Cielo Macapagal. Yun ang tunay na anak ni Diosdado Macapagal. Si Gloria, anak sa ano to eh. Sa pangalawa ito eh. Ang unang asawa ni Macapagal yung kapatid ni Rogelio de la Rosa. Yun, mga kaibigan. Ngayon, habang nauubos, yung general manager na iniiwasan ni Lito Lapid na Amerikano, dahil English ang salita nun, papalapit ng palapit. Kapag ka nababakante yung upuan, habang nababakante, lumalapit yung Amerikano. Nung isa na lang ang pagitan, mga kaibigan, nung Amerikano at meron na lang isang tao rito, ang ginawa ni Lito Lapid, sinenyasan ako sa ulo. Sinenyas niya yung ulo niya, tinatawag niya ako, bigla siyang tumayo at nagpunta siya sa malayo-layo na lamesa, na dalawa lang kami, naninigarilyo yan eh. Dito muna tayo. Kunyari, nag-uusap tayo. May kunyari pa eh. Naninigarilyo, no? Mga kaibigan pag upo namin, sabi ko, teka muna, sayang ang oras natin. Nakita ko kako, nandyan si Mrs. Alice Reyes kumakain. Baka pwedeng kausapin mo na. Dahil yung request mo ay para mapabilis. Sabi ko, nandiyan dyan si Mrs. Alice Reyes. Ganun ba? O sige, tumayo kami. At nilapitan ko, may mga kasamang kumakain, mga babae rin. Na mga may edad, mga disente, hindi sila magagaslaw, talagang dinumero mga kilos, mga kaibigan, mga disenteng tao. Nilapitan ko kagad, kasunod ko siya, nasa likuran ko siya. Binulungan ko si Mrs. Alice Reyes. Sabi ko, ma'am, magandang tanghali po. Tumingin sa akin, good afternoon. Sabi ganun sa akin, kako, ito po si Governor Lapid, meron sanang ipapalo up sa inyo. Tumayo ngayon si Mrs. Alice Reyes at nakipagkamay. Ito naman si Panislaway Lito Lapid, ikinuha ko ng upuan para kumasya siya, makatabi niya si Mrs. Alice Reyes at masabi niya yung dapat niyang sabihin. At ako naman parang nakatalungkuro sa gitna sa pagitan nila, mga kaibigan. Ang ginawa, pag-upo, mag-iisang minuto na wala pang lumalabas na salita sa bunganga ni Lito Lapid, mga kaibigan. Kaya ang ginawa ko, ako na ang nagsalita. Sabi ko, ma'am, si Governor Lapid po ay mayroong request sa inyo. Nandoon na po sa opisina ninyo, mga 2 linggo na po eh. Sabi kong ganon. Ganun ba? Sabi niya, ako na ang bahala.
Pagkatapos nun, wala pa rin salita si Lito Lapid. Kaya ako na naman na nagsalita, sabi ko, o sige po ma'am, maraming salamat po sa inyo. Tara na, Gob. Niyaya ko na siya pabalik doon. Madalit sabi, natapos yung araw na yon. Lumipas ang siguro mga 2 days. 2 days. Nakaupo ako doon sa music room. Bigla na lang merong nag-page. Pinepage ako eh. Mr. Percy Lapid. May tawag daw ako sa telepono. E di, tumayo ako. Hinahanap ko yung telepono at sinagot ko. Ang kausap, ang tumatawag yung isang abogado sa PAGCOR. Si Attorney Chot. Yun ang pangalan nun Chot. Ang first name attorney yun. E di, kinausap ako. Sabi niya, Mr. Lapid, yung pong cheque ni Governor ay nandito na ho. Pwede ho ba kunin nyo na? Sige po. Parang napahiya sila kasi inutusan sila ni Alice Reyes, di ba? Inaprubahan kaagad. Bagay ang nag-a-approve ng board. Pero approve na yun. Kasi approve without thinking dahil yun ay directive yun ni Presidente Ramos. Kasi bakit ho pinatutulungan yan? Alam nyo si Ramos kahit gano'n, hindi ho bengador. Alam nyo kung bakit? Kasi yan si Lito Lapid, erap yan muna eh. Nag-erap yan eh. Di ba? Erap yan nung kalaban ni FBR. Di ba? Erap yan. Kung matatandaan nyo, meron pang pagkakataon, tinabig ni, ni Presidente Ramos doon sa Mega Dike. Alam nyo, kung mambola si Lito Lapid, magmamano, di ba? Magmamano. Tinabig yan ni Presidente Ramos, napanood sa television yan. Ito naman si Presidente Ramos, siguro na konsensya. Hindi ko naman kalaban ito. Mas maganda siguro ang makaibigan ko na to. Yun ang pakay ni Ramos, mabuting pakay at saka makakatulong naman yan, di ba? Sa mga proyekto. Ngayon, eto nga ho, yun na, tinawag ako ng PAGCOR. Pumunta ako ngayon dun sa corporate office. Pagdating ko po doon, kausap ko yung si Attorney Chot, at pinagintay ako, sabi niya, sandali lang ho at ako na maglalakad noon, cheque. Abay, akalain niyo siguro magdadalawang oras ako nakaupo ron. Tapos dumating yung attorney. Sabi niya, naku Mr. Lapid, pasensya na ho kayo. Yung palahon cheque, ipinorward doon sa Angeles branch ng PAGCOR. May casino ron di ba? Doon ho na i-forward. Ganun ho ba? O di sige ho. Kaya nung kinabukasan, pagkagaling ko ng istasyon, sumugod na ako sa San Fernando, Pampanga, sa Kapitolyo. Para sabihin ko na yung cheque nando doon na sa Angeles branch. Kasi hindi pa uso mga telepono nun ngayon, yung cellphone. Ngayon di pumunta ako ron. Sabi niya, ba't ka na pa rito? Kako yung palang cheque mo, yung pinalakad mo sa akin, nandiyan na pala sa sa Angeles. Naku, sabi niya, pasensya ka na, nasunog na Ano? Sa loob-loob ko, anong nasunog? Pera ng gobyerno yan, sinunog mo sa loob-loob ko. Hindi ba? Pero ako, nag-aantay ng kahit konti, matapunan ako dahil nagpagod ako Di ba? Naggasolina po ako Sana man lang, yung pinanggasolina ko, ibinalik niya. Di ba? Ito yung pinanggasolina mo. Walang hiya manhid mga kaibigan hindi ako nagsalita at ako'y lumayas na. Inilista ko na lang sa tubig, mga kaibigan.
Sa madalit sabi, kayo na magsabi kung walang hiya yan o hindi walang hiya. Di ba? Hindi na ako hahatol dyan. Mabali-balitaan ko. Sipin mo, bakit mo sasabihin sa akin sinunog mo yung pera? Nag-isip ako eh. Anong sunog ang ibig sabihin nito? Winaldas mo yung pera? Ha? Ipinresinta nyo yun na project. Yung pala, foundation nga pala yung pinagpasukan ng pera. Kaya nakawin man niya, mga kaibigan, hindi na maa-account. Yon ang nangyari po, mga kaibigan. Madalit sabi, kinalimutan ko na lang yon. Di ho ba? Ngayon, lumipas ang mga panahon, naging senador si Lito Lapid. Nananahimik po ako noon eh. Malayo ang tinitirang ko diyan sa Cavite. Ako'y nag-self-exile sa Cavite kasama pamilya ko dahil wala akong hanap buhay dito sa Maynila. So, ginawa ko po, doon ako. Ngayon, isang araw, lumabas ako ng Maynila, nakausap ko yung kapatid ko. Sabi niya, nagkasalubong sila ni Lito Lapid sa opisina nila. Doon sa opisina ang pinapasukan ng kapatid ko. Nung masalubong siya, ang tinanong kagad ay ako. Ayan. Sabi, si Persia niya, yun, walang trabaho. Doon nakatira sa Kwan. Ganun ba? Pakisabi mo lang na pumunta sa akin. Di nakarating sa akin yung balita. Ang ginawa ko, namalansya ako ng damit. Na barong pa nga barong. Pinalansya ko yung barong ko dahil pupunta ako sa Kwan ano tawag mo rito? Sa Senado. Nainip na raw yung ibang listener Hindi bale, mga kaibigan, sa ibang panahon ko nakukwento kung gaano kawalang iyayan sige po. Yun na lang muna. Itong si Mrs. Alice Reyes ay napakabait na tao kaya ako po ay isa sa nalulungkot. Marami namang dating official dyan sa PAGCOR hanggang ngayon buhay pa yata Kumusta na kaya yung walang yang si Linus?